Isinagawa ng lokal na konseho ng La Trinidad Benguet ang isang public consultation para sa mga programa na nagsusulong sa kapakanan ng mga kabataan. Umani naman ito ng suporta mula sa mga nakibahagi sa konsultasyon. Detalye ng balita mula kay PIA DIMSU intern Allen Balancio. Sinusulong dito sa La Trinidad Benguet ang dalawang ordinansa para mapalakas ang partisipasyon ng mga kabataan. Kabilang dito ang Youth Enterprise Quest at ang La Trinidad Youth Research Congress at Community-Based Project Awards. Ang unang panukula ay ang Youth Enterprise Quest o YEC na ang layunin ay mabigyan ng sapat na kaalaman, kasanayan at gabay ang mga kabataan na nais magsimula at magpalago ang kanilang negosyo. Ito ay isang regular na programa ng munisipyo para sa pagpapaunlad ng mga kabataan. I think this is a good innovation or activity na i-implement ng Sangguniang Kabataan Federation La Trinidad because this is also a part of the 10 centers of youth participation, and syempre as a representation or representative of the youth, magandang pagkakataon ito or opportunity for us to become knowledgeable with regard to on how are we going to start businesses, on how are we going to set our mindset to become business aware and of course business inclined. Ang YEC at Youth Research Congress ay hindi lamang isang programa kundi isang puhunan sa kakayahan at potensyal ng mga kabataan. Isa itong hakbang tungo sa mas aktibo, mas produktibo at mas pinalakas na henerasyon ng mga young entrepreneurs sa La Trinidad. Actually, napakalaking factor ng youth sector in one community like Trinidad or one municipality like Trinidad kasi nga with research, of course, we're able to add to the body of knowledge. We're able to share kung ano yung mga knowledge natin na pwede pang for example, maka-resolve ng mga problems, ganun, pwede siyang maging innovation in the future. Hindi lang ito tungkol sa kaalaman, kundi pati na rin sa mga bagong ideya na pwedeng makatulong sa pagbabago. Ang mga proyekto at gawa ng kabataan ay patunay ng kanilang galing at pagmamalasakit sa komunidad. Sa ganitong paraan, nabibigyan sila ng pagkakataon na hindi lang basta mag-aral, kundi aktual na makatulong sa pag-unlad. But their idea is good, actually. Yung idea nila is good. Pwede nilang i-present dun sa business page. And from that, they can be awarded with a cash incentive to help them grow their business. Binibigyan ng pansin ang bawat research at proyekto ng kabataan upang maipamalas nila ang kanilang kaalaman at mga ideya na pwedeng makatulong sa komunidad. Mahalaga rin ang tulong at gabay ng mga guro para maging maayos at kapaki-pakinabang ang kanilang research. Titignan nyo, theses are just presented bago ka mag-graduate. Yun yung isa. So we would give them a venue after na nila masubmit yung thesis is ma-recognize naman ng LGU yung mga ginawa nila throughout their thesis preparation. Umani naman ng suporta ang nasabing mga panukala. Sa pamamagitan ng mga ordinansang ito, inaasahang mabibigyan ng mas maraming pagkakataon ang kabataan na makilahok sa pag-unlad ng bayan. Ayon sa mga kinauukulan, mahalaga rin ang pakikilahok ng mga guro at mag-aaral upang mas mapabuti ang programang pinangungunahan ng kabataan. Mula rito sa La Trinidad, PIA DIMSU intern Allen Balancio para sa PIA News Cordillera.